Mayong buntag kanatong tanan sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete ug sa naglantaw sa atong live streaming sa Facebook. Mayong buntag. Ako di ay si Shara, inyong higala sa kahanginan. Kauban nato karon si Evangelist Maven o si Dr. Faulkner Faith Mascardo. Welcome sa atong daily devotional. Yes, welcome. And of course, I'd like to take the time to invite everybody nga to follow our Facebook and YouTube channels. We have, for our YouTube natay Music Generation Official, and sa ato ang mga major mga streaming platforms that we are using, we have Spotify, Apple Music, and YouTube Music free for your dispense. You could just listen to the songs that we have, no, and get to enjoy tanan no nga naa didto. And to our Facebook pages, we have CB Church Connect, Counterflow. We also have some Music Generation na pud tay page where you could listen the full length of our songs, especially to ang mga covers of kanang mga famous mga instrumentals that we have available in Cebuano, English, tanan no. And of course, ang ato ang Sips of Scriptures ayaw og kalimti. Follow kada so you get to be fed mga manindot nga mga pulong sa Dios, nindot imo makita sa matag adlaw, dili lamang sa samang makita nato sa usual, no. It's really good nga makadungog ta, di ba Pastor Shara, og mga additional nga mga postings para kita. Okay, good morning sa tanan. Good morning. Good morning nimo Apostle Nov. Good morning, Apostle Novi. Sige, Every day. ako kang iyang Apostle Nov nga may mo open sa ato ang program with a prayer. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for today. We thank you for the message ngay mo ang ikasabwag karong kapuntaga. And ako nagaampo alang sa mga naminaw on air and even sa Facebook Live nga wala gayoy mga distractions sa internet and sa ilahang line. Paminaw gayod sila sa mensahe kung unsa imong ganahan nga ikatudlo dinhi ka namo amahan, masagap ug masagap payud namo ang mensahe karong kabuntaga. Sa ngalan ni Jesus ug sa Espiritu. Amen. Amen. Okay, so narito karon sa last nga passage for our study on the book of Exodus chapter 12. Ato na lang kausahon ni Evangelist Mav. Yes. Taas mo ni sa 43 to 51, pero same ra siya mga thoughts ba sa matag verse, so usahon na siya nato. Kindly read in New Living Translation. Okay, NLT, no? Verse 43. Then the Lord said to Moses and Aaron, "These are the instructions of the festival of Passover. No outsiders are allowed to eat the Passover meal, but any slave who has been purchased may eat it as he has been circumcised. Temporary residents and hired servants may not eat. Each Passover lamb must be eaten in one house. Do not carry any of the meat outside. Do not break any of its bones. The whole community of Israel must celebrate this Passover festival. If there are foreigners living among you who want to celebrate the Lord's Passover, let all their males be circumcised. Only then may they celebrate the Passover with you like any native-born Israelites. But no uncircumcised male may even eat the Passover meal. This is an instruction that applies to everyone, whether a native-born Israelite or a foreigner living among you." So all the people of Israel followed all the Lord's commands to Moses and Aaron. On that very day, the Lord brought the people of Israel out of the land of Egypt like an army. Paligo pa Sir Sarah sa Cebuano. Nagingon diri, ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, mao kini ang mga patakaran sa pagsaulog sa pagsaylo. Dili makakauniini ang mga langyaw apan makakauniini ang tanang ulipon na pinalit kon siya gituli na. Dili makakauniini ang dumuduong ug ang mga sinuhulan nga trabahador. Kanon kini sa sulod sa balay diin kini lutua. Ayaw pagdalan ini sa gawas ug ayaw balia ang bisan unsang bukog.
Kinahanglan nga sa ulugon kini sa tibuok katilingban sa Israel. Kung ang usa ka langyaw nga nagpuyo uban kaninyo buot mo sa ulog sa pagsaylo pahinungod sa Ginoo, kinahanglan nga tulion una ninyo ang tanang mga lalaki sa iyang panimalay ug unya makaapil na siya sa kasuulugan kay isipon naman siya nga usa ka lumad nga Israelita. Apan ang dili tinuli dili gayud makakaon niini. Ang maong patakaran sundon sa lumad nga Israelita ingon man sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Gituman sa tanang mga Israelita ang gisugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron. Niadto gayong adlaw gidala sa Ginoo ang mga Israelita gawa sa Ehipto sumala sa ilang mga hutong. Kuyawa kayo nga bersikulo ra. Kuyo kayo nga bersikulo pasol. No. Mga higala ni nga kabuntagon, let's talk about the spirit of the Passover ordinance. Ang espiritu sa ordinansa sa pagsaylo, sa paglabay, sa pagsaylo. So this morning, we reflect on how the ancient Passover points us to the Lord's Supper. Doon na siya connection, Evangelist Mav, actually. Ang nahitabo sa Exodus chapter 12, konektado ni siya sa kanang atong ginabuhat bitaw nga mag-Holy Communion or mag-Holy Eucharist or magkalawat ta ba. And the Passover ordinance foreshadowed ni siya sa greater nga truth. Naghatag ni siya usa ni siya kaanino kaniadto nga ang realidad mao nga ang kaluwasan sa Dios nagdala or nagtapok sa tanang mga tao in exclusive belonging, yet universal welcome, equal fellowship, and unified worship. Kuya mo ta? Evangelist Mahab. Kini siya nga pagsaylo, kaya pag-celebrate nila, pag-commemorate nila, doon sila yung kasaulugan, doon sila yung fiesta, nga pag-celebrate sila sa Passover, usa siya ka-exclusive Yes. nga panagtapok. Apan, universal siya nga pag-welcome. Oh, wow. Dayon, equal nga fellowship, doon na yung panag-iusa nga worship. So, excited ka namin sa'yo. Yes. Okay, number one, ang kaning exclusiveness. Exclusive. Doon ay honest belonging. Kung imo na dungog ganina, ibasa nga, ang ginuumingon kang Moises ug kang Aaron, nga mao kini ang mga patakaran. Anong word patakaran mo na ordinansa? Patakaran din siya para sa Ten Commandments. Lahi na siya kanang lahi ng law sa Pilipinas, lahi ng constitution, lahi ng ordinansa ra Evangelist Ma'am. Yes. Ang patakaran mao nga sa pagsaulog kuno sa pagsaylo, dili makakaon niini ang mga langyaw. Imagine ako foreigner ka, di ka pwede. No? Di ko ka pwede. Di ka pwede mukaon. So imagine na, gusto ka mukaon. di ka pwede mukaon. Di ka pwede mukaon kay dili pa man ka kauban sakop sa katawan sa Dios. Pero ano na yung provision sa verse 44 na ingon nga apan makaon ini ang tanang ulipon nga pinalit kun siya gituli na. Imagine sa? Nasabtan mo pa sa siyarang isyo? Muna ingon mga tungod lang sa kaon. Kinala na kang tulion. Uy, funny ba ni bersikulo pero ciao to mao mo gani man mao mo gibalaw sa Dios na exclusive siya mo na yung point number 1 exclusive dunay honest belonging. So Passover rule, no strangers, no uncircumcised, no hired workers could eat the meal. Mo na siya Passover rule. In hard terms, it wasn't just about physical presence. It was about a true relationship with God's people. Na ato lang tawon verse 45. Dili makaon niini ang mga dumuduong ug ang mga sinuhulan nga trabahador. Hired workers, dumuduong mga strangers. Dili sayon. Kanon kini sa sulod sa balay, diin kini lutoa, ayaw pagdala niini sa gawas ug ayaw balia ang bisan unsang bukog. So lain na po na siya nga kanang ideya. Kung imo sa nabalikon, unsa to'y
Passover rule, evangelism of Mm. no strangers, No strangers no allowed, no uncircumcised, no hired workers. could eat the meal. Mm. So kung ikaw, dili ka Israelita ng panahon na, di ka Hebrew person, di ka pwede magkaon. Ya, bisan pa o Hebreo ka, di wa po ka natuli, di ka po ka Di pwede ka po. magkaon. Dayon, gihired ka, trabahante ka, sinuhulan ka. Nya gusto rin ka makaon sa ilang pista. Pisot mo niyo mga, di ka pwede. Kuya! Wow, ito ang ginoo ninyo eh. Ganin ang kadlaw ni Manmag. Kadlaw nun sa. Pero ganin ang po yung kadlaw niya si Pastor Beth. Ekstora niya yung mga launa. Ingon siya nga. Kuya, pasalamat ko sa ginoo nga. Ikaw gid akong pastor. Kuya ka na kuya, pastor ka kay. While sige ko basa sa Old Testament, nakasabot ko nimo nganong inana ka strict ug hard ang imuhang leadership nga. Mas layo pa man gid ang imuhang leadership ug imuhang strictness. Ikumpara gyud sa mga tao nga naa sa Old Testament. Correct. Ang inan nga, oh, okay. Na naman po ipagbalance sa grace and truth sa New Testament. Pero kung puro ra gyud ka bagong testamento evangelism, Wow. puro ka bagong testamento, muna giingon nga di good ka kasabot sa panggobyerno sa Dios, sa Amen. pamaagi sa Dios. Na ako'y pangunta na, Ivan Maf. Yes. I hope nga matubag rin yung tanan. But, So na nato rin mga kauban ito sa Shara, Pasulnog, ingan na ni siya. Unsa man gyud ang karaang testamento para ba gini siya sa mga libro ba gini siya, mga libro ba gini siya sa mga Kristohanong immature pa or mature na? Siguro to sulay tubag niyan. Bangutan na tubag na is either duhara yung para sa immature or para sa mature. Sige ko na. okay, ladies first. Next question. Pang-mature. Pang mature siya pasulnog. So ang Old Testament is para siya sa pang mature. Ikaw evangelist mo. Well, pattern, I mean, a lot of the things nga gigikuan ni Jesus when it comes to his understanding of who God is, gikan man gyud pud sa Old Testament. So, I'm kind of conflicted, no, of asa siya gyud na lang. I might go with Apostle Novira siguro ani, but whatever the answer may be, kana ako. Disclaimer. Ano ko tapos sa Shara ko no. Para sa Old Testament Pastor Shara para sa immature o para sa pang mga mature nga Christians. I think prime kaan. Duha naman silang mature, so mag-mature na po. No, usa sa ako ang tinuuhan Diyo sa una nga di ko kumbasa sa Old Testament kay para lang siya sa mga mature na. Mao ya ko na sa una. Pero nalimot ko nga before ang mga libro sa New Testament niabot, bisan ng mga Pharisees nagtuon na jud sila Wow. sa karaang testamento. Ang pangunta naman gud, which comes first? Ang New Testament nga books? Ang New Testament or ang Old Testament? Ang Old Testament. But pasabot, sa karaang panahon, immature ang mga tao dito, gitagaan sila ng libro. Gitagaan sila ng libro. Nya karon tungod kay ang mga tao nagkaanam na sila o ang mga tao nagkaanam tagkataas ang atong kibalo gitagaan bag-ong testamento. So supposed to be evangelism of ang mga immature nga mga tao magtuon na ng libro. There's my answer. Mao lagi. Pero unsa ni himo ironic even ma'am? Unsa na kababikil karon? Nga even mo claim ang mga pastors nga sila kuno mature na kuno sila, pero dili kay sweeto sa mga books nga para sa mga immature. Correct. Pagutanon nimo may tungod og Shunammite woman, unsa may makuha nimo? Wow. Pagutanon nimo laban, unsa may mga makatunan? Unsa may makatunan nimo sa curse nga nadawat ni Seth ni Shem. Ni Shem brother, dili Seth but ni Shem. Di ka tuwa. Unsa may blessing nga gihatag sa Dios sa mga Benjamites? Unsa may blessing sa Dios nga gihatag sa mga kaliwat ni Reuben? Mga kaliwat ni Asher, ni Gad, ni Naphtali. Uy kalibutan. Pero moangko na nga mga pastor nga sila kuno mga mature na kuno sila. Tungod gikaraan na sila Kristohanon. ang simple na kay ang logic na even mo. Which came first sa kalibutan? Ang Old Testament o ang New Testament?
Definitely ang old. So ang Old Testament gihatag mo ng daan para mas mga tao nga wa ginahanglan gini og gift of spirit para lang makasabot. Pero Tinood. tungod lang sila guys sa ulo sa mga tao, resistant lang sila. Mo nang gihatag na sa Dios ang grasya sa Bagong Testamento. Exactly. Pero ako mo encourage kini kabuntagon karon, study the Old Testament. Aron nga dili mo makaya misinterpret sa mga leaders, sa mga pastors, sa mga saba ninyo, mamadlong ninyo or mo korektar ninyo o disiplina ninyo. Kaya nata karon sa generation ng mga puyay kay mga kasing-kasing. Puyay, mga fragile kay mga kasing-kasing. Makasabaan ra gani. Makasabaan ra gani mga pastor. Balhin na nilang simbahan. Adto sila simbahan nito nga ilang pastor gitikon ra sila. Bisag lami ng bisag angay ng kasabaan. Ay guys, I think mataarang na ako kay buslutan ako ng imong patagtiki nimo. Hampakon ko na diretso oron ng maulian na imong matagtiki nimo. Dili ko maldito nga tao. But ako lang gipakita yun. Nga prinsipyo sa Dios ba? Imagine na ikaw ni ang tao nga puyay o kasing-kasing. Dayon pisot. Pisot ka ba? Gusto ka makikaon ra ka ba? Ganahan na ka makikaon nito ba kay nagpista lagi yun ng Israelita. Dayon inon ka sa Ginoo di ka pwede mo kaon. Ayun napakan-ana mga pisot diha. Mana ka harsh mo nilang Dios nila. Kalain mo nilang Dios nila. Ya usag dip mo ka pisot pod. Oh sige. Pero problema po nimo kay kuano po ka nang naamon po igipagbawal sa Dios. No strangers. No uncircumcised, no hired workers could eat the meal. Ha? Mali kag basa palihog Apostol Nob sa 43 to 44 sa Cebuano. Sa Cebuano, miingon ang Ginoo kang Moises o kang Aaron, mao kini ang mga tulumanon bahin sa pista sa paglabay sa anghel. Ang mga langyaw kinahanglan dili mo apil og kaon sa pagkaon nga giandam alang niini nga pista. Ka, langyaw ka. Stranger ka. Di ka pwede. Mutan ako ni mga Apostol Nob, malain ka na dili. Kung sa itong generation na ron, Malain. malain oy. Mo na kung di tigpasa naman kasuhan nun, kusog ram person worship rin balaan nila. Lukso-lukso, sayaw-sayaw na mo rin nabalaan silang simbahan nila, wa kabalog mga pamaagi pang gobyerno sa Dios. Yes. Makadungog ng mga walis sa cornerstone mingon na lainan ng mga walis cornerstone iki mga sakit ra. Sakit, unsa sakit god. Ang Dios wala na usab. God is the same yesterday, today, and forever. Amen. Wala siya na usab. Wa gyud siya na usab. Wala na usab sa Dios. Amen. Igipakita ra diri ang anino Apostol Nob. Anino man guni siya kay ang realidad aning mao naman si Kristo Jesus. Pero ato sang iskutan kay padayon. Sa tingon nga ang mga dumuduong dili makakaon. Sunod. 44, makakaon sa pagkaon ang tanang ulipon nga pinalit kung natuli na sila. Ulipon. Pwede ka makaon basta natuli pod. Pero kung foreigner ka, di ka pwede makaon ni man. Tinood. Dayon kung ulipon ka nga foreigner pero natuli ka, pwede. Pwede na. Sunod. 45, apan dili makakaon ang mga sinuhulan nga trabahante ug ang mga dumuduong. Isa sa dili makakaon ni inyong mga dumuduong ug mga sinuhulan nga mga trabahador. Mga sinuhulan ng trabahador. Mao. So, imo lang tawon ni Gala nga in heart terms, sa termino sa kasing-kasing, it was not just about physical presence. It was about a true relationship with God's people. Amen. So, unsa may take away na to for us? Isip kita ba nga mga tao karon nga nabuhi ilalom sa Bagong Testamento ug dili sakop sa Israel, maramon tag sa kita pud ani kay dili beta mga Hudiyo, dili beta mga Pilipino beta. Inani ang point mga Higala. The Lord's Supper. Nagisgo tatag kuan na panihapon. Panihapon sa Dios. Ang pag-celebrate at pag-commemorate sa Holy Eucharist or Holy Communion is exclusive in the sense that it is for those who have fellowship with Christ through faith. Lisod kayo na makikaon kag uban kasi Ginoo kaon ka. Literal iba man ba? Ano bang nikaon ka uban sa lamisa sa Ginoo di ikaw mismo salbahe kang dako di ka mo ni Jesus? Ingon na Apostol Nob, kung ikaw mismo ang mother sa family, dayon nagluto kag pagkaon, nag-andam kag pagkaon, as literal nga pagkaon nga pang dinner sa imong pamilya nimo.
Then na kay kontra ni apil og kaon diha sa imong gisukad imong gluto. Di ka kana labayo luwag. Kundi ba ka lumsan imong sabaw nga piti inita? Ha? So ang tarong utok nga tao uno na siya kanang na yung kontra na ko diri. Nganong naa man ni akong kontra diri, nganong nakikaon man siya sa akong pagkaon. So imo siyang sabton, i-imagine mo na siya, imo i-visualize nga sa panahon nga silang Lord Jesus nagkaon sila panahon silang Lord sa Last Supper. Sa Last Supper nila ba? Pila makabuk yung disciples dito? 12 kompleto sila dito, nagkaon sila. Yan ditong tawag yung mga disciples, yung mga friends, yung mga students. Exclusive, bang gituwag ito siyang imbitar sa mga laing silingan na rin mo dali. Exclusive ito. Imagine na nga, usa diya mo sulod, ika-tracing disipulo. Pagkauson to sa Ginoo. Kikato siya nga panihapon para na to sa iyahang mga sakop siya, mga tinunan niya. So, kato siya dadun sa Bagong Testamento nga konsepto mga higala. Ang Ginoo, ang gi-offer niya nga alang sa pag-ambit sa iyang gi-offer nga pagkaon nga mao gyud mismo tinuod ni nga mao yang lawas ug yang dugo nga ikahatag alang sa pagpapa sa atong mga sala, sa paghugas sa atong mga sala ug sa pag-ayo sa atong mga sakit ug mga kahuyang. Eksklusibo kini. Dili ni siya ingon nga kadabang para sa tanan nga mga walay pagtahod niya. Exclusive ni siya in the sense that it is for those who have fellowship with Christ through faith. Amen. Nasabtan ni Mapostol no ang punto? Yes, Permit. Kadto lang mang adunay relasyon, adunay pakig sandurot, adunay pakig fellowship. Ni Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagtuo mao lamang ang makasabay sa pagkaon sa panihapon sa tong Ginoo. Amen. So it excludes mere external or mercenary participation and invites genuine trust in Jesus. So kung naay apil ito, apil ko mukaon ko kanang unsa na pagkaon yun na, unsa na nay wine, nay bread na. Pwede mo apil. Oy, pagilom kung wala kay tinuod nga relasyon o fellowship ni Lord Jesus, wa kay apil. Mo na tinuod nga meaning ana. Amen. So nausab ang Dios sa even map? Wala. Wala gyud. Wala. Lisod man kayo apil kag communion, mapili ka kalawat, gawa ka dito ng Kristo Jesus, it-yes ka dako na magkaon ka. Kisa may ganahan yung duha mo insert niya. Ika, Ivan Mab o siya Pasol Nov? Or sa personal love. Ako may una ganina si Sige, Ivan sige. Maven na po. Ako sige. So diri na to kuan ba og pananglitan. Ganan kay kundong illustration Dr. Faulkner sa ka babae cooking some food, no. Pero ikaw if you were setting the table and somebody comes nga pero tipong hugaw, no, and mo magkaput-kaput og mga gamit dira or even touching the food, makaingon yun po ka it's gonna spoil the food ba. So I really understood nga ang pagka-exclusive sa Ginoo, it's when you share the values nga naapod sa nagpakaon kanimo. Because it's hard for you to invite somebody nga kanang lahi, foreign ang iyahang pamaagi, how they eat, table manners and everything, because it's gonna create a kasamok sa inyohang panagkaunay. So basically the Lord chose these people nga adunay relasyon kaniya kaila sa iyang mga pamaagi. So when they share a meal together, adun nagyoy peace sa matag usa, adun nagyoy kana bitang harmony, no? When they eat together, whatever they're gonna talk about, kay naman sila yung relasyon. Imagine being in the dinner table with somebody who doesn't know your thoughts. Wala kaila sa imong kinaiya, so on and so forth. It's gonna be awkward, no? You cannot immediately talk to that person certain aspects of life nga imo untang angay mastorya to those people that you are in relationship with. So diri na ako nakita nga having that faith in Christ or being binded in Christ in relationship is one of the pinnacles towards sharing, no, the meal with Christ. Kay usa sa mga gitudlo ni Dr. Faulkner na ako nga di gyud ako malimtan that I'm gonna share on radio. Okay ra, Dr. Faulkner. One of the things nga pinaka-intimate way that you could know somebody is by dinner or is eating with someone. So Jesus, by choosing those 12 people only to be with him, meaning na nagyud sila a deep sense of relationship, and that's an honor to be part of that. Salamat, Evangelist Mav. Yes, Dr. Now, unsa kay point number 1, Apostle Nov? Exclusive. Exclusive na siya. So, exclusive siya. The spirit of the Passover ordinance, kini siya yung Passover day, yung patakaran ni ini, exclusive. Dili siya para sa tanan. Yet, number 2, universal. Amen.
Exclusive pero universal. Pagkitang universal, open siya to genuine seekers. Mm. So ang kuan di ay ang kaluwasan ug ang lawas ni Kristo Jesus ug iyang dugo para ni sa tanan nga mituon niya. So dili para sa tanan, pero para sa tanan. So but was about exclusive siya, pero universal siya. Exclusive yet universal. Kaya naman, kung nangita jud ka, nangandoy jud ka, nga ganahan jud ka may sakop sa pamilya sa Dios, sa community sa Dios, pwede kayo na. Pwede kayo na. So ang Passover invitation, kung atong mo sa hinuktukan ni Gala, a foreigner could participate if they were circumcised. So kung ikaw dili ka Hudiyo nining panahon na pero willing kang magpatubli, so sa ilang panahon kay kung magito, physically magito, mag-circumcise ka, pwede na kang maka-appeal sa fiesta sa kasaulugan sa pag-silo nga gisayloan sa anghel sa kamatayon. No, ako tagag meaning kay ang uban ni matapos sa biyatan ni Passover ano ni siya. Ang kahulugan na ng sayloan ka sa kamatayon sa angel of death sa Old Testament. Ang meaning na sa Bagong Testamento higala nga dili na ka matugpa sa eternal death. Wow. Wala na eternal death nimo. Si bisan kinsa nga midawat nga si Kristo Jesus, nga ang dugo ni Kristo Jesus maoy hinungdan nga nagluwas kanimo nga naluwas ka, dili ka malaglag ni ang Biblia. For whosoever believes in him shall not perish. Dili ka malaglag. Hinuon makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So malabyan ka. Meaning, ako pabugatan siya. Dili mo ipikto, dili ka angay mag-celebrate. Ang espiritu kanon na siya, dili ka angay mingon, yes, nandiyo kay kaluwasan, yes, luwas niyo ko. Wa kay kaluwasan kung dili ka magpasakop sa pamilya ni Kristo Jesus. Kay eksklusibo ra magyud ning celebration. Pero gi-open siya sa tanan nga nangita gyud. Gusto siya nga gusto ko may appeal anak. So klarohon na nimo. Kada bang klarohon nimo na appeal ka o dili. Kay di kay mingon ka murag appeal, murag dili. Unsa man jud ka appeal ka sa pamilya ni Kristo o dili? Ay murag appeal pastor, murag og dili. Dili na pwede gala. Because God's mercy overflows beyond borders. And this is a picture of progressive inclusion. The Lord's Supper is the most universal of all ordinances. Mo ginahangtod karon evangelist ma'am. Ang kanang dapat sa churches do nagi Holy Communion because it is the most universal of all ordinances. Sa tanan nga mga patakaran sa Dios kana siya nga patakaran, kana siya nga ordinansa, mauna siya gi open sa tanan nga si bisan kinsa nga ganahan siya nga ma-circumcise siya inwardly. Ha? Ganahan kang matuli inwardly pinaagi sa imuhang pagdawat ni Kristo Jesus. In Christ, there would be no division of race, nationality, or social status. That's why niingon ko nga ang Lord's Supper mo sa pinaka-most universal of all ordinances. Tungod kay bisa pag-unsay atong rasa, bisa unsay atong nasyonalidad, bisa unsay atong social status, badato ba kag mapobre, basta kung kitang tanan ni tuo ni Kristo Jesus, sakop tas pamilya ni Kristo. Amen. Ang pangutana lang ng mga higalas, are we open-hearted toward others who come to Christ by faith? Amen. Regardless of background? Kaya base na onyag ikaw na hinuon ng himilion kasi kasulay jud ko ng simbahan iban mabdis dumagiti nga katong ingon nako ba nga mamili sila ba. Basta baho-baho ka, di jud ka tagdon silang mga membro kay sila kuno mga dato man kuno sila nga mga members. Naglagot kung hawak ko ni simbahan ni. Di na ko ning simbahan ni. Artihan sila ng mga membro nga mga walay klarong pakumot. Sa mot katong na ako yung mga nasangyawan sa unang sirad sa pulong sa Ginoo nga mga basurero. Ay luya kay naara sa likod ila lagi padaplin. Anak unsang klase simbahan ni hawa ko ni. Mga reason even nag-start ko Cornerstone Believers Church. Thank you, Lord. Kaya ang kaluwasan o ang gugma ni Kristo Jesus para sa tanang tao, madato man kag mapobre sa social status nimo, sa may race nimo, sa nationality nimo para nas tanan. Okay, number 3, equalizing.
dunay the same table and same level. Unsa giingon sa verse 46, Pastor Shara? Verse 46. So kanon kini sa sulod sa balay diin kini lutua. Ayaw pagdalan ini sa gawas ug ayaw balia ang bisan unsang bukog. Sunod. Kinahanglan nga sa ulugon kini sa tibuok katilingban sa Israel. 48. Kung ang usa ka langyaw nga nagpuyo uban kaninyo buot mo sa ulog sa pagsaylo, pahinungod sa Ginoo, kinahanglan nga tulion una ninyo ang tanang mga lalaki sa iyang panimalay ug unya makaapil na siya sa kasaulugan kay isipon naman siya nga usa ka lumad nga Israelita. Apan ang dili tinuli dili gayud makakauni ini. Sunod. Ang maong patakaran sundon sa lumad nga Israelita ingon man sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Sunod. Gituman sa tanang mga Israelita ang gisugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron. Niadto gayong adlaw gidala sa Ginoo ang mga Israelita gawa sa Ehipto sumala sa ilang mga hutom. Okay. Now, dunay Passover scene nini mga higala. Dunay paghitabo nini ba? The master and slave, ang algalon ug ang ulipon, mulingkod sila nga mag-uban na at one table. Doon na equalizing hitabo. Madato mga pobre, kaon na diha. Pwede na magtapad. Diba, iba ma'am, ningon ko mo nga, ikumpara sa unang panahon, sa kasasayan sa una. Kung slave ka, lahi mo tulianan, lahi ang imuhang pagkaon, lahi sad ang imuhang mga utensils, lahi mong plato, lahi una. Pero tungod ni Kristo Jesus, arit na sa Bagong Testamento, tungod usab ni Kristo Jesus, the gospel breaks social hierarchies. Amen. In Christ, all are equal before God. Maura ning ganahan ko aning Passover Apostle Nov, kay mooni siya ang fiesta nga walay giila nga social status. Mo ni siya ang fiesta nga walay giilang nationality. Amerikano man ka diha ug ma-incheck man ka diha, Hapon kag Pilipino ka, pwede ka ma-celebrate niini. Madato man kag mo dili, pwede ka ma-celebrate niini. Hala pagkaon mo diha, dungan mo sa kalamisa, dungan mo tanan. Muna kay ko ninduta din ang gospel ni Christ. Amen. Kay dili din sa ingon nga paralas mga reliyoso, paralas mga himasag Biblia. Bisan sa mga dili himasag Biblia basta kay nagpailalom sa panggobyerno ni Kristo Jesus, equal ta sa mata sa Ginoo. Amen. Amen. At the same table, on the same level. So the Lord's Supper di ay mga higala continues this equal sharing nga ang tanan pwede mo ambit of one bread and all can drink from one cup. Buti gituyo sa una Apostle Nov nga usara jud ka tinapay gipikas-pikas diyon. Sa una jud panahon originally usara jud ka cup, usara jud ka kupa. Dili pa inom siya 12 ka tinunan. Wala gito ingon sige usa ka cup dayon ang pagkuha mo diag tagsa ka inyong pong baso ninyo kay adto sa bidbahinon. Usara jud ka puli-puli. Diana ba kato siya usa to siya ka simbolo Apostle Nov nga kada bang patas mo tanan. So, kung na dito ang pinakadato o dato pila ka pobre, Parehas ra. usara mo ka baso kimnan. Maunay gusto ni Kristo Jesus nga level na, equal. Amen. Diba nindot? Yes. Mura siya luod sa mga artihon, pero sabta lang ang konsepto. Ayaw ko na ato nga unsa ko gawa na po ni Jesus o dili ang konsepto na ating pas mga higala. Katapusan mga higala, katapusan unifying. So the lamb was eaten in one house, not a bone broken. All who shared the meal were to be united. So in the new covenant, Christ is our Passover lamb. We eat one bread and drink one cup, symbolizing our unity as one body. So diya kang Kristo Jesus, the broken bones image reminds us that Christ's perfect sacrifice unites us with God and with one another. So tungod sa gibuhat ni Kristo Jesus mga higala, kita nahiusa ta sa Ginoo. So murag istikto ang ordinansa, pero karon nakasabot ta nga ang meaning di ay ni si Christ di ay. So nindot kayo. God bless you. Salamat sa inyong pagpaminaw ug kamuntagon.